Halika, samahan niyo akong buksan ang isa sa mga pinakakomplikadong misteryo sa Biblia, isang propesiya mula sa aklat ni Daniel. Pag-uusapan natin ang isang partikular na interpretasyon at susubukang intindihin kung ano nga ba ang posibleng sinasabi nito para sa atin ngayon. So, ito yung tanong na nasa puso ng lahat. Ano nga ba talaga ang sikreto sa likod ng 2,300 gabi at umaga? Isipin nyo, para tayong mga detective na susundan ng mga clues para malutas ang isang malaking palaisipan. Handa na ba kayo? Tara na! Okay, para hindi tayo malito, ito yung magiging roadmap natin. Uunahin natin yung propesiya mismo, tapos yung mga assumptions, yung totoong meaning daw ng paglilinis, yung mismong timeline, at syempre kung bakit ito mahalaga sa panahon natin. Step by step lang tayo. Sige, simulan na natin sa pinakaugat ng lahat. Dito tayo sa propesiya mismo, na galing sa Daniel chapter 8. Dito nagsisimula ang buong kwento. Ito na. Ito yung bersikulo na pinakasentro ng usapan. Dalawang bagay lang ang kailangan yung tandaan dito. Una, yung numero, 2,300. At pangalawa, yung phrase na malilinis ang santuario. Okay? 2,300 at paglilinis ng santuario. Tandaan nyo yan ha, dahil yan ang mga susi natin mamaya. Ngayon, baka iniisip nyo, paano ito napunta sa end times? Well, ayon sa source, simple lang daw yung koneksyon. Yung maliit na sungay na binanggit dito kay Daniel ay siya rin daw yung karakter na lalabas sa huling 7 taon o yung tinatawag na final week. So, kung iisa lang ang kontrabida, yung mga eksena niya malamang magkasunod lang o magkasabay. Doon nag-uugat yung teorya. Okay, bago natin buuin yung puzzle, kailangan muna nating alamin yung mga rules of the game kumbaga. Ito yung mga pundasyon ng buong interpretasyon na ito. Kung wala to, hindi natin masusundan yung logic. So ito yung atat na haligi, pero tingnan nyo yung una. Yan daw ang pinaka-importante sa lahat. Ang sabi mismo ng source, kung mali ang assumption na sabay na nagsisimula yung 2,300 days at yung final week, well, tapos ang usapan. Baliwala ang buong teorya. Ganun siya kakritikal. Kanina pa nating binabanggit itong final week o huling linggo. Ano ba to? Basically, isang 7 taong panahon, pero heto ang twist. Sa ginagamit na biblical calendar dito, 360 days lang ang isang taon. So 360 times 7 equals 2,520 days. Yan yung total duration ng huling yugto na to. Ngayon, dito napapasok yung malaking plot twist ng interpretasyon. Naaalala niyo yung paglilinis ng sanktuaryo? Ano nga ba talaga yung ibig sabihin niyan? Kasi hindi raw ito yung iniisip nating literal na paglilinis. At ito na nga, sabi ng source, hindi raw ito tungkol sa pagwawalis ng sahig o pagpupunas ng alikabok sa isang templo dito sa lupa. Nope, ang paglilinis dito ay mas malalim. Ito raw ay ang tuluyang pagwawakas ng kasalanan mismo, mula sa isang pisikal na bagay naging isang espiritual na konsepto. Big deal, di ba? So, paano daw yun nangyayari? Ganito yung logic. Una, yung templo dito sa lupa ay isang modelo lang, isang anino. Pangalawa, yung totoong sanktuaryo ay nasa langit. Pangatlo, yung paglilinis, ito yung pagbura sa lahat ng talaan ng kasalanan. At yung pang-apat, ito yung ultimate goal, para maging perfecto ang kalooban ng mga anghel at hindi na sila muling magkakasala. Cosmic yung scale, di ba? Ang implikasyon nito, napakalaki. Kung tama itong lahat, ang pagtatapos ng 2,300 days ay hindi lang isang petsa na lilipas. Ito na raw yung grand finale, ang pagtatapos ng pagbabayad sala sa langit at ang huling hatol laban sa kasamaan. Sobrang bigat na kaganapan. Okay, ready na kayo? Ngayong alam na natin yung mga piyesa, oras na para buuin yung puzzle. Dito na natin pagsasama-samahin yung mga numero at konsepto para makita yung isang detalyadong timeline. Dito na magiging exciting ang lahat. Quick reminder lang, ang ating master number ay 2,520. Yan yung kabuuang bilang ng mga araw sa final week na ating pinag-aaralan. Yan ang ating kabuuan, okay? Game! So paano nagkokonekta yung dalawang propesiya? Isipin nyo na lang, para silang Russian nesting dolls. Yung malaking doll, yun yung 2,520 days. Sa loob niya, sa pinakaumpisa, nandoon yung mas maliit na doll, yung 2,300 days. Ang teorya ay sabay silang nagsisimula sa day 1. At dito na yung math.
Tingnan niyo to, ang 2,520 days daw ay nahahati sa ganito. May 1,335 days para sa Great Tribulation, tapos may 965 days para sa 7 salot. Ngayon, kung i-add natin yan, 1,335 plus 965, ang sagot ay 2,300, sakto sa propesiya ni Daniel. Tapos may sukli pang 220 days para sa mga huling kaganapan para mabuo yung 2,520. Ang galing ng pagkakasukat, no? So para mas malinaw, heto yung parang cheat sheet ng buong timeline. Day 1, sabay ang simula. Pagdating ng Day 1, 335, may malaking event, First Resurrection. Tapos, yung pinakamahalagang milestone, Day 2, 300. Dito nagtatapos ang 2,300-day prophecy, dito rin nagtatapos ang 7 salot, at dito rin nalilinis ang santuaryo. Pagkatapos niyan, may 220 days pa bago mag-ring yung final bell sa Day 2520. Okay, pagkatapos ng lahat ng yan, ng mga numero, ng timeline, baka ang tanong nyo ngayon, so what? Anong pakialam natin dyan ngayon? Ayon sa source, napakalaki raw ng kinalaman nito sa atin. Kasi sabi mismo sa Biblia, inutusan si Daniel na isil o isara muna yung vision na ito. Bakit? Dahil hindi pa to para sa panahon niya, para raw ito sa malayong hinaharap. At ang sinasabi ng source, yung hinaharap na yon ay ngayon na. Para siyang isang time capsule na ngayon lang bubuksan dahil 69 out of 70 parts na raw ng mas malaking propesya ang natupad na. Nasa bingit na raw tayo ng huling bahagi. Kaya yung dating nakalak na impormasyon, unsealed na raw para maintindihan ng ating henerasyon. Pero, at ito ay isang malaking pero, kailangan nating maging maingat. Sabi mismo ng source, ito ay isang hypothesis, isang teorya, at inuulit pa niya kapag mali yung pinakapundasyon na sabay nagsisimula ang dalawang propesya, mali ang lahat ng pinag-uusapan natin. At eto na, siguro ang pinaka-importanting takeaway sa lahat. Kahit pa sabihin nating tama yung buong timeline at yung mga numero, ang pinakamalaking tanong ay, kailan ang Day 1? At ang sagot? Walang sino man ang nakakaalam. Period. Kahit sino ang magsabi ng petsa, huwag kayong basta-basta maniniwala. Kaya naman sa huli, iniiwan tayo nito sa isang malaking tanong. Kung totoo ang interpretasyong ito, para tayong may hawak na detalyadong mapa ng mga huling araw. Pero yung mapa, wala pang start date. Ang misteryo na nananatili para sa lahat ay, kailan nga ba talaga magsisimula ang huling 7 taong ito?